Yun mga ka-best friend, at for today's video, nandito tayo ngayon sa Bypass Road. At syempre, panibagong araw, panibagong vlog na naman ang ating pag-uusapan. So request ito ng tropa nating isang may Hyundai Ion din na kailangan niyang malaman. So yun, review natin to kung ano yung mga kuha ng Hyundai Ion. Kasi bago nung nag-upload ako noong nakaraan, ay maraming nag-comment doon. Bali pangatlong upload ko na ito. So yan, at marami tayong pag-uusapan. Ito po ay mayroong 2018 model ito guys. Itong ating Hyundai Ion. Yan, so maporma siya. Black gloss yung ating Hyundai Ion guys. Yan, kung makikita ninyo. So ito guys, una tayo sa kanyang headlight. Yung headlight niya naka halogen bulb yan. Signal light, halogen bulb. Ito, then meron siyang pag light. So yung pag light niya pinalagay na namin yan. Ito yung kanyang windshield, medyo pa-slide flat siya ng konti. Din yung wiper niya, original pa yan. Yung kanyang gulong, ito po yung kanyang gulong ay hindi na po ito stock. Ang kanyang gulong guys ay 155 by 70 yan by 18. So yan, medyo malapad siya. Yan, stock lang naman itong ating gulong. Din side mirror niya yan, nilagyan na natin ng convex mirror yan, kasi medyo malapit yung tingin natin dyan sa kanyang side mirror. Okay, punta tayo dito sa loob. Ito po yung sa loob ng ating Hyundai Ion. Yan, ito po yung steering wheel. Kung makita nyo ay malit lang po siya, pero napakalambot ng pihitin itong kanyang steering wheel. Dito rin yung horn. Yan. Ito po guys, ano na to, nilagay na namin to nung pagkabili namin. And ito yung kanyang panel. Yan. Kung makikita nyo guys ay ito yung naka-analog siya. More on analog siya. Analog yung kanyang speedometer. Yung fuel gauge, analog type din. Temperature, medyo ano na siya, LED indicator na. Ito yung kanyang odometer and monitoring. So naka siya, naka LCD type o digital type yung kanyang odometer tsaka monitoring. And then punta tayo dito sa kanyang switches niya guys. Nandito lang naman sa ating kanan yung kanyang wiper switch. Yan, dito na po ina-adjust yung bilis o number ng ating wiper. And dito po yung kanyang lightings, yung ilaw, dim light and highlight, off on. Nandito na rin po yung basta sa ilaw niya. Then dito po natin nilagay yung pag light. So huli na po yung itong pag light niya. And then ito po makita natin dito sa kanyang sa kanyang inner cover, medyo magaspang kung mapapansin niyo yan. And then hindi siya gaano kinakapitan ng alikabok guys. So madali na siya punasan. Then simple lang yung inside cover niya. Yan, ito yung switch sa kanyang power window. Ito yung sa passenger type. Ito yung sa driver side dito na windows, no? So sa adjustment naman ng ating side mirror nandito guys. So pipihitin natin yan pag ina-adjust natin yung ating side mirror. So meron din itong mga holders katulad dito. Meron siyang pocket. Yan, yung mga pocket side siya. So maraming nagtatanong sa atin kung meron ba itong cup holder. Meron guys. Ang cup holder niya nandito po sa nandito po sa harap sa kanang banda ng driver side. So ito po. So nasa gear shifter siya. Yan. So may nagtatanong din ba kung may aircon? Siyempre may aircon to guys, yung Hyundai Ion. Yan, ito po yung aircon niya. Yan, ito po yung kanyang DC. Yan, pan adjustment dito rin. Dito rin yung kanyang AC. Yan, AC switch o aircon switch. Andito rin yung kanyang cooling adjustment. Ibig sabihin yung ina-adjust natin yung kanyang lamig, andito rin po. So andito rin yung kanyang kung saan tayo kukuha ng hangin sa ating aircon, labas ba o loob. Dito natin ina-adjust. So meron itong aircon output na 4. So ito, ayan, bali 4 output yan ang nakalagay.
And then syempre hindi nawawala sa atin yung ating phone holder. So nandiyan na. Nakafix na yun guys. No? So yung ating Hyundai Ion guys ay naka manual transmission. Kaya nandito yung kanyang gear shifter. Ayan, may numbering yan ng kanyang gear. At syempre yung ating handbrake nasa kanang bahagi natin dito. Yan. So sa ibang mga sasakyan, nakita natin yung kanyang handbrake nandito guys, sa ilalim ng manubela. So sa atin naman, sa Hyundai Ion nandito sa ating kanan, no? So wala nga lang siya dito, pocket right side dito sa kanang bahagi. Na. Ito naman yung kanyang storage. Yan, meron dong storage na kunyari may ilalagay ka na pagkain, bag, doon mo ilalagay guys. Ito yung kagandahan sa Ion, meron siyang storage sa harap. So yung iba kasi wala. So ito yung Ion, ayan, meron. So makapaglagay ka ng mga gamit, cellphone o anything na pwede mo ilagay dyan. Ito naman yung kanyang papers packet. Yan. So pag binuksan natin yan, andyan yung mga kalat. Hindi, joke lang. Yan po yung lagayan ng papeles. Dito, kung mapapansin kayo guys, wala pa siyang stereo. So naka kasi ito, naka LCD type. So tinanggal muna namin dahil pinayos pa. Kaya nilagyan muna lang temporary. So naka LCD type po ito guys. Ito ng ating Hyundai Ion. Yan, hazard dito. Kusa nag-hazard pagka nalagyan na ng cellphone. Ito po yung hazard niya. So nandito lang sa may in between ng ating aircon output. So ito naman yung ating rear mirror. Ayan, very advanced yung rear mirror niya kasi pag tumingin ka dito akala mo ang lapit ng likod. Kaya advanced siya yung ating rear mirror. Andito po. So yung ating car light o yung ating ilaw sa loob guys nandito. Yan, indoor light kung tawagin. Yan. Pag ganyan guys, naka-door light, bukas yung ating pintuan, umilaw pa ng kusa. Kaya off natin para hindi masayang yung ating battery. Meron din siya syempre, isa sa mga problemahin natin pagka tag-init na syempre masilaw. Meron po itong tinatawag na sun cover. Ano ba tawag na ito yung dito? Pang protection sa ating mata para hindi mainit pati ito. Yan. Yan po yung pinoprotection na pang protection sa ating mata para hindi tayo masilawan sa ating pagmamaneho. So yung upuan nito guys, yan, hindi pa naayos. Pero naka-leather type yung original niya na upuan. Yung stock, ang ganda oh. Naka-leather type siya. Ito yung kagandahan sa ito yung kagandahan sa Ion. So matibay yung kanyang upuan. And then sa driver's side naman ay kung makikita nyo guys, maluwang din naman sa maluwang din naman sa passenger side, sa driver side maluwang din. So sakto lang, hindi tayo masisikipan dito sa sasakyan na to. Yan. And then ano pa, so maluwang dun yung kanyang harap dashboard niya, malawak pala yung dashboard niya. Yan, dito sa likod guys, no, punta natin yung likod niya. So ikutin natin. So guys, nandito pala yung kanyang speakers sa gilid, sa baba, sa left and right, sa baba na side. Yan, punta tayo dito. Hindi ko pa napakita sa inyo yung back passenger. Pag tinawag na back passenger, ito yung likod. Ito po, ayan, makalat nga lang guys. So yung likod na bintana natin ay manual window siya. Ito. Yan. So naibaba lang sa pamamagitan ng pagpihit. So maluwag siya. Maluwag dito. Yan, mga storage. Yan, napakalawak. So very comfortable itong Hyundai Ion pagka umupo tayo dito. Yan, napakaluwang guys. So same din naman yung yung sa driver side doon tsaka dito. So mayroon siya power window switch. Yan, pwede natin 'to ibaba lang, gamit lang natin yung automatic power window niya. And then syempre meron itong remote, kaya naglalak ito ng kusa pagka pinipindot natin yung ating remote. So ito yun, naglalak siya ng kusa. Mayroon din dito guys, pita ng side mirror. Ito. So both side meron, driver and passenger side, no? Ito yung kagandahan dito sa Hyundai Ion. Yan, ito po yung cup holder niya. Kaso lang medyo maliit nga lang po yung cup holder na itong ating Hyundai Ion. Dito maliit.
Yan. So kagandahan naman dito, anytime, basta medyo malaki yung space, pwede tayo dito pwede tayo mag-park kasi malit lang naman ang space na kailangan ng Ion. Kaya pwede tayong mag-parking sa mga gilid lang. Pero siyempre, huwag nating tatagalan kasi may naninikit sa mga sa mga gilid-gilid. So, ayan, ang kasya po dito sa likod na passenger ay 3, minimum of 3 at maximum of, pag maliit kasi 4 guys, pag maliit lang. Yan. So, medyo maluwang naman yung back passenger natin. So, ayun yung ating pedal, yan, kung makita nyo. 3 po yan. Yung sa kaliwa po, yun po yung clutch. Sa gitna po yung brake. At yung sa kanang bahagi po, yun po yung gas accelerator o yung fuel accelerator, no? So, yun. Kompleto na ba guys yung ating vlog sa tanong ng ating nag-request. At isa sa mga tinatanong nila pala kung every year ba yung registro nito, boss Warren? So syempre every year po yung registro nitong ating Hyundai Ion. So mga brand new lang naman ng mga latest yung yung 3 years na free registration. Pero yung mga katulad nito, mga 2018 pababa, yan po yung mga 1 year na registration every 1 year. So mga ka-best friend, at ang mga ilaw nito signal light na. Tandaan nyo, naka-halogen po ito. Baka kasi sabihin nyo ito po ay LED at moderno. Hindi po, ito po ay naka-halogen. Brake light, tail light, and signal light, more on halogen ito lahat guys. So marami ring nagtatanong sa atin kasi ng mga ganyang mga tanong. So maraming mahilig gumawa ng Hyundai Ion kasi napakatipid nito guys. Talagang pangmasa ito, kahit saan mo dalhin ay pwede. Kagandahan din dito sa baba, meron siyang ground clearance. Ito guys, meron itong kulang-kulang 1 pulgada itong taas niya dito sa harap, sa ilalim, kaya hindi basta-basta sumasayad sa mga lubak at mga malalim na porsyon. Ito yung kagandahan kay Hyundai Ion guys. So black nga lang, okay lang black. Medyo alagain lang talaga basta black. Kailangan ng matinding linis. So yun mga ka-best friends, sa mga magtatanong kung magkano na ba yung presyo ng Hyundai Ion ngayon. So ang presyo po nito sa mga second hand na mabibili nyo sa owner talaga guys ay nasa 150,000, 2016 to 2018 yan. Pero kung yung sasakyan nyo, yung sasakyan na mabibili nyo to ay bihira lang gamitin, medyo mahal pa po yun, nasa 240,000. Pero ito, nabili ito ng 300,000 kasi medyo bago pa kasi ito nung nabili pa. At ang tinakbo nito guys ay nasa 30 lang, kaya medyo may kamahalan at bihira lang kasi ito gamitin ng bihira lang gamitin ng unang may-ari. So ito po yung likod niya. Yan, ito po yung likod ng Hyundai Ion. Ang cute niya para siyang Toyota Wigo. Yan. Para siyang Toyota Wigo. So yun. Yun yung sagot sa mga tanong ng ating katropang mahilig din sa cute na sasakyan. Kawigo man yan, o Suzuki, o kung ano man yan, Hyundai Ion. So at least nalaman nyo na yung Hyundai Ion. Ay, yung makina pala guys, papakita ko sa inyo yung makina nya para malaman nyo rin. So nandito po yung buksana ng makina. Yan. Ito po yung fuel. Ito po yung back. Yan. And then nandito po yung kanyang hood. Hindi nyo po pipihitin, hilahin yung sa harap. Ito po yung ating engine na sa harap po, at dito natin bubuksan. Meron pa siyang lock dito na maliit. Yan, so para alam nyo rin yung yan, ito po yung kanyang makina. Ang cute lang, liit lang. So ito yung kanyang battery. Kitong battery niya. Yan, ito po yung brake fluid niya. Brake fluid, and then ito yung kanyang radiator. Dito yung kanyang
wiper washer o yung lagay ng tubig para dun sa kanyang wiper. Ito po yung kanyang coolant. Ito po yung kanyang engine oil stick. Yan, oil stick niyan o dipstick. Ito po ay naka FI siya, pero makita nyo dito nandito yung kanyang adjustment ng kanyang minor. Yan, so meron siyang cable. Ito yung cable niya papunta na sa ating pedal pagka tayo mag-accelerate ng gas. So marami itong sensors guys, kaya be careful sa pagbabasa nitong kanyang makina. So ito yung kanyang Angel oil intake na. Yan, 3 spark plug, 3 cylinder ito guys. Yan sa loob. So goods na goods pa yung makina niya, kulang lang sa punas. Pero napakaganda. Yan. So yun mga ka-best friend, nakita nyo na yung makina ng iyon. Ito po yung kanyang makina, liit lang, 800cc lang ito guys. Yan, so napakatipid pagdating sa mga long distance. So pwede ito pang Baguio. Kayang-kaya nito guys sa Baguio. So yung mga nag-comment kasi dun sa unang post natin na kaya ba yan sa Baguio? Siyempre kayang-kaya to. Kasi huwag lang kayong mag-overload. Masyadong mabigat pag marami. So yun mga ka-best friend, nandito tayo sa bypass road. Dito muna tayo nagtambay kasi jogging yung iba nating kasama. Nandun sila sa kabilang side. Yan. So maganda rin pumunta doon, jogging guys. So panoorin nyo yung last vlog natin, jogging tayo dito. Yan, so sarado na natin yung ating hood. Yan. Yan, basic lang yung pag-lock niyan. Huwag nyo ganong lakasan. Yun, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe po kayo dito sa ating channel. So yun guys, paano ba start? So syempre, make sure na naka-neutral guys bago natin i-start. Yan, then handbrake lang muna natin at least hindi tayo mag-apak ng preno pagka i-start natin. So yan. Yan, on muna natin, on. Yan, makikita natin yung indicator dyan sa harap. Pag on natin, tsaka natin siya pitin kanan. No, papasok. So yun, start natin. Yan. So ganyan po yung Hyundai Ion, goods for starting. Yan, pagka naka-aircon na tayo guys, ramdam natin medyo may load na siya na mabigat. Kaya mararamdaman natin na medyo hindi siya gaano basta may maramdaman kayong kakaiba pagka naka-aircon na tayo. So syempre, bago natin aircon, ang kailangan medyo mainit na yung makina natin para hindi mabigatan yung ating engine. So ito, pitin natin tong fan bago natin pitin yung DC nya. Yan. Malamig po niyan guys, grabe. Malamig po yung aircon nya. So tapak tayo ng brake and release natin tong handbrake. Yan. So primera na natin, tulak pa kaliwa, din tulak pa harap. Yan. So ganoon lang ka basic yung paggamit nito. Talagang napakaganda niya gamitin guys. Hindi tayo mahirapan dito. So ako dati mas gusto ko padalhin ito kaysa dun sa mga SUV na malalaki. Kasi mas madali siya ito mas madali siyang parking. Ito yung kagandahan sa Hyundai Ion guys. Anytime basta may space anywhere ay madali pa tayo makapag-park. So meron ito dating meron itong dashcam kaso lang tinanggal ang gawa ng nilipat sa isa namin sasakyan na Hilux. So ito kasi hindi naman natin kailangan na merong na meron tayong tawag nito, camera talaga na pang back kasi maiksi lang siya guys. Hindi ka naman basta-basta babangga dito, maiksi lang yung sa likod. Wala naman siyang hindi katulad ng mga Vios, merong sa likod, merong lagayan pa. Ito hindi na.
So thank you po sa mga construction worker na mga gumagawa dito. Malaking tulong po sa aming mga biyahero itong project ng ating gobyerno. So syempre una namin pinapasalamatan dito kayo pong gumagawa, dahil kung wala po kayo at syempre wala din itong daanan, wala pong gagawa. So thank you very much po sa mga ating gumagawa dito sa daanan. Yan, so ang ganda na po ng init ngayon. Talagang sunrise guys, alas 7 na ng umaga. So vitamins pa yung init. So punta tayo dun guys sa kanila. So dito na lang muna tayo guys, kasi nandiyan na yung ating joggers, mga nagja-jogging. Yan, dito na lang tayo sa gilid. Yan, thank you for watching mga best friend. At yun, update na natin itong yun na iyon. Thank you guys, and syempre see you next vlog natin.